Alright, good afternoon mga tol. Ito yung second time natin bubuksan tong panggilid na ADV. Nung una kasi chinek lang natin kung tama yung torque value na na-apply dahil may issue yung ADV noon nung nilabas. Dahil may lumuluwag yung pulley nut niya, ganun. Ngayon bali maglilinis tayo yung panggilid, tapos bali maggagaan din tayo ng bola kasi pansin ko sa ADV natin ngayon, tawag dito. Pagka nag-rides ako ng incline yung dinadaanan niya paakyat, talagang bitin siya sa akyatan. Magbababa tayo siguro ng mga 2 grams ganyan para ang stock kasi nito 19 grams yung bola niya, siguro gawin natin mga 17 grams, magbaba tayo konti para may buwer sa akyatan. Medyo malilesen yung top speed niya pero siguro ganun pa rin, baka maabot niya pa rin ng mabilisan. Okay, bali ko sa inyo yung mga tools natin. Ito unahin natin. Itong 22 mm na socket para to sa sa pulley nut niya. Tapos ito naman sa bell nut niya, 19 mm na socket. Tapos extension, gagamit tayo mamaya nito para sa socket lang yan. Tapos ito yung flyman natin na complete set na tools. Socket wrench yan, gagamit tayo niyan kung sakaling kailangan natin. Tapos ito para sa tamang torque ng natin, mga adjustable torque wrench. Ito mas malaki to, and ito yung mas maliit. Kasi ito sa mas maliit nakikita natin, 5 to 25 newton meter lang pwede niyang i-adjust. Tapos itong sa mas malaki, ayan, kung makikita nyo 28 to 210 newton meters. Ayan, kaya dalawang adjustable torque wrench natin para makuha natin lahat ng sukat. Tapos gamit tayo ng Inco na power tools natin. Ayan, gloves natin para hindi gaanong madumihan yung kamay natin. Tapos ito panlinis brush. Ito para naman to sa pag tinanggal natin yung sa kinakapitan ng clutch natin, yung clutch housing. Ito 40 to 41 yung size niya sa taas, ito 39 sa baba. Tapos plies na maliit pantanggal ng mga shear clip natin. Tapos ito 8 mm na socket wrench. Ayan, mapapandukot natin yan sa mapanggilid natin doon. Kailangan din natin ng H5 mga tol para dito yan. Ayan, dyan pantanggal natin sa hex type siya. And ito pala mga tol, Y tools, kailangan din natin to para mamaya hindi natin siya gagamitan ng power tools pag inipitan natin. Masusukat lang natin yung tamang torque value ng nut niya sa pulley nut saka sa bell nut. Kailangan talaga natin to. Tapos bali ito palang natin na bola. Ayan, kung makikita nyo yan, JVT, bali binili ko to kahapon, nasa halagang 480 pesos. Ito kasi kinakabit ko rin sa Mio noon, yung gamit ko pa yung Mio, mas makunat yung niya, mas matagal magkakanto. Ayan, bali mas okay siya. Okay naman yung stock pero ito lang, parang upgrade lang natin to, mas makunat-kunat siya. Tapos ito makita nyo yan, PCX 17 grams. Ayan, PCX ADV yan, Click 160 yata, pare-parehas lang yung niya, sukat ng bola niya, kumbaga parehas lang yung lapad niya. Ayan, 17 grams. Ang stock ng ADV is 19 grams. Magbababa tayo ng 2 grams. Ayan, para hindi tayo nabibitin sa akyatan. Bali kanya-kanyang preference lang tayo. Subukan ko lang din tong 17 grams. Tapos itong grasa natin, ayan, top 1 high temp. Ayan. Bali start na tayo mga tol. Ganun na tayo, baklasin na natin panggilid. Bali unahin natin tanggalin to mga tol. Ito nasa labas muna, 8 mm tong size nito. Ayan, plastic lang yan. Tatlo siya rito sa may plastic. Tapos ito yung H5 gagamitin natin para dito. Kasi ito nakita nyo naman yung tinanggal ko to nun. May clip lang siya rito sa likod. Ayan. May clip lang naman siya dito sa side na to. Tabi nyo lang para hindi magaskasan. Tapos 8 mm muli.
Ayan, bali mga tol, kung makikita nyo, ayan, itong bolt sa tatlo na to, dito yan, pare-pares ang haba niya, 1, 2, 3. Tapos itong mahaba na to, ayan, kung compare nyo, mas mahaba siya, ayan, dito yan sa gitna, para hindi nyo makalimutan. Bibigyan ko rin kayo ng tip mamaya para hindi nyo mabutas yung crankcase kung sakali makalimutan nyo kung saan nakalagay. Ayan, pagsama-samahin lang natin. Itong maliliit na to, ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Bali, 6 yan, meron pa dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, may pang-6 pa dito. Ganito lang siya kaikli. Ayan. Kung compare mo rito sa isang mas mahaba, ayan. Ayan mga tol. Yung isa ito. Ito pala mga tol, kung makikita nyo to. Ayan o. Itong bolts na to. Ayan, ito. Kailangan dukutin natin. Gamit lang tayo ng 8mm din yan. Ha, maliit na tools. Pakita ko sa inyo kung anong gagamitin ko. Bali, ito pala mga tol, gamitin natin. Meron tayong 8mm na socket wrench. Ayan. Makikita nyo yan, napakaliit lang kasi ito na ang gamitin natin, yung adjustable torque wrench, maliit para madukot natin yung part na yan. Ayan, 1/4 lang yung ano nya. Tapos dukutin natin. Yung ganun mga kadali mga tol, napaka ano, 8 Newton meters lang naman in-apply ko rito noon, kaya malambot lang siya, tamang-tama lang. Kung bibilangin yung mga bolts natin, ito yung sa plastic, tatlo yung 8mm nya, tapos isang H5. Ayan, tapos 6 na ano, bolts para sa mga gilid. Tapos ito yung isang mahaba nya, tapos yung tatlo na magkakapares sa size. Kung makikita yung estado ng dumi ng ano, ayan, 9,558 yun. Yan, tinakbo niya, ganyan na siya kadumi. Hindi pa siya totally madumi, pero pwede natin linisin yan para masismooth yung rides natin lagi. May timing mark kasi yan, yung TDC nya, yung top dead center kung tawagin nila, para ano kasi yung factory setting na mas balance yung takbo nito, ikot nito. Siguro hindi ko talaga siya na-explain kung ano talaga yung ano niya, pero yun yung natanong ko rin sa mga mekaniko. Gamit tayo ng 22, makita nyo, 22mm to, itong sa pulley nut nya. Ayan, ayan, hindi nyo na makalimutan, hindi nyo mapagbaliktad kung ano, nilagyan ko na rin siya ng mark eh. Ayan, para kung ano sinalpak nyo, ganun pa rin yung babalik. Ayan, tas yung washer nya, ayan, may washer siya, baka makalimutan nyo to. Ayan, meron na rin siya dito sa labas, yung may tatak nya. Ayan, okay. Itong sa bell nut naman nya, 19mm dito. Ayan. Ayan. Ayan, para di nyo rin makalimutan. Pwede nyo lagyan na rin ng ano, para hindi nyo pagbalik-baliktad yung lagay. Pwede nyo rin lagyan. Yan, kunyari yan. Para matandaan nyo lang lagi na ano, kung saan nyo kinabit, doon nyo rin babalik. Pwede naman baliktad dyan, pero sa akin kasi yan, kung ano yung nakakabit na, no, mas okay ng ganyan na lang siya. Kasi yan, may nut din siya. Ayan. Meron din siyang kulay dilaw, yun yung nasa labas, para din nyo lang makalimutan. Ayan. Ayan o. Makikita nyo, napakadami, ang dami niyang gabok, mga likabok niya, mga nakaskas na ano sa clutch niya. Ayan o, dumi. Ayan o, pwede na magsulat ng pangalan. Ayan o guys o, yan niya, medyo nag-uubi-ubi siya. Ito siguro yung nag-rides kami sa kasiguran nun. Ganyan, next time mag-upgrade tayo. Ngayon speed tuner yung ano, lalagay natin katulad sa ano, sa Mio ko. Ipon muna tayong budget para di ano, mabigat sa bulsa. Upgrade tayo ng bell natin na may mga groove na. So ito, pipigain na natin to para matanggal yung ano. Tanggalin na natin to mga tol. Ayan.
Ayan, sumasagad siya. Makikita nyo, sagad naman siya. Ayun. Ito, para matanggal, pipigain na natin to. Matanggal nyo na yung ano niya. Ayan, bali yan ang orientation ng pagkakabit ng stock nya. Tandaan na lang natin lagi. Yung Honda, kung makita itong Honda, doon siya nakatapat papunta ron. Para hindi kayo malito. Kasi nandiyan na nakalapat yung ano niya yung dito sa torque drive niya saka sa pulley. Yan yung mismong forma niya. Lapat na siya dyan. Bali kung anong inalis natin, doon din natin siya babalik. Natin kalimutan ay yung Honda na nakasulat. Ayan, Honda. Dito siya nakatapat papunta ron. Yan, pasalpak na ganyan. Okay, bali kung check natin yan, matigas pa. Isang ano yan, pag check yan. Matigas pa yung bolt niya. Tapos pag ginano nyo, ayan, goods pa. Wala pa siyang mga ano, makikita nyo yan, mga bitak-bitak. Goods pa siya. Siguro around 20,000 saka tayo magpalit, or 17, ganyan. 15,000 kilometers. Ang tabi natin. Ayan mga tol, napakadumi. Ito na yung sa pulley nya, dumi. Ayan o. Wala na pala siyang ano. Yung sa Mio ko dati may washer pa siya rito. Ngayon wala na pala. Okay na yan, hindi na tayo magdagdag. Bali yan yung setup na all stock lang ang mga tol. Wala tayong pinapalitang iba dyan. Pangalawang bukas pa lang to. Ayan, wala pa naman siyang kalog. Ibig sabihin na okay pa siya. Bola lang papalitan natin sa kanya. Gagaan lang tayo. Ito mga tol, makita yun, napakadumi. Ayan o. Napakadumi niya. Wala pang kanto yung mga ano niya, konti pa lang, pero magpapalit na tayo. Ay, nakabili na tayo, sayang naman pag di natin kakabit, para ma-testing din natin kung mas okay yung mas magbaba tayo ng grams, kasi medyo bumigat itong motor, may box na, meron ng bracket. Ayan, mga around nasa 6 kilos na yung naikarga natin dyan sa motor natin, kaya medyo nagbago yung bigat niya para hindi tayo mabilin sa akyatan. Goods naman mga tol. Ito yung mga bola niya oh. Mamaya papakita, wala pa namang ganong mga kanto. Papakita ko sa inyo kung paano yung tamang kabit ng bola rin, para kasi minsan yung iba na pagpapalit nila rito sa nila kung mali ba o tama pa. Ayan. Inisin mo na rin ito mga tol. Sa around 9,558 kilometers sa tinakbo niya, wala pa siyang mga kanto. Ibig sabihin talagang smooth na yung niya. Bala ko pa naman sana itong sa niya na kinisim pa. Smooth naman pala na siya oh. Wala na siyang gagasgasan para magkaroon ng kanto yung mga Pero siguro kahit lihain natin konti ganyan, para talagang malesin yung gasgas niya. Pagtatanggalin pala natin itong mga tol, 39 size niya. Ayan, 39. Tapos tapat nyo, tapos tapakan natin to, kasi lalaban niya pag once na lumuwag na siya. Ayun, dahan-dahan lang para hindi pumitik sa inyo yung Alright, ganun lang mga tol, simple lang. Ito yung niya, ayan, may tatak naman na siya. Yung curve niya dito mas pabilog, yun yung nakatama doon. Ito yung flat surface niya sa labas. Ayan, may green naman na siya. Tabi rin natin. Tapos ayan, ito napakadumi. Ayan, sa loob ng 9,000 kilometers, 9,558 kilometers, ayan, medyo makapal pa naman yung lining niya, clutch lining. Goods pa naman. Sulitin natin yan hanggat mayroon pa, wag tayo mag-upgrade agad. So ito yung spring nya, clutch spring. Ayan, stock pa rin to, wala na mapalitan. Linisin na natin, papyawan natin ng konting linis para goods. Tapos ito mga tol, nakita nyo pagka impact range ko napakadumi oh. Sobrang dumi na talaga. Ayan, bali ito, tatanggalin din natin to. Ikot na natin konti. Yun, simple lang. Ayan. Tapos meron pala ito mga tol, baka makalimutan nyo, mawala nyo. Ayan, meron siyang may mga pin siya.
Ayan. May mga pin siya kung nakikita nyo. Ayan na. 3 yan. Papalit na rin tayo ng grasa dyan. Ilagay na natin sa dito sa baba. Ayan. Isa. Ayan, pangalawa. Ayan. 3 lang yan. Tapos pwede natin siyang tanggalin. Ingat lang kita. Ano yan? Grasa siya. Ayan na, tanggal na. Baka dumi niya. Ayan mga tol. Ano yung ng plies? Natanggal agad yan. Shear clip niya. Ingatan nyo rin mawala kasi panlock nyo yan. 3 lang ito mga tol. Tabi nyo lang. Pagka ganyan first time kasi medyo maigpit pa talaga siya. Unti-unti na natin angat. Tulak-tulak na lang kahit gunting yan. Aangat din yan. Isa na lang. Ayun o. Yan, simple lang mga tol. Yung orientation niya yan, mayroon naman siyang marker na green. Yan yung nasa labas, yung pa-curve niya sa loob uli. Yan, para di nyo kayo malito. Isin na rin natin. Yan lang mga tol. Pupush lang natin. No. Ayan mga tol, mapansin nyo maganit siya, no? Matigas na. Kaya linisin na rin natin. Ayan. Ayan, linis na. Bali ito mga tol, lilinisin na natin to. Ang gagamitin natin panlinis, bumili ako ng gasolina. Ayan. Sa mga nagsasabi na ito, tulad nito, itong sa oil seal niya, pag na gasolinahan, mamamaga. Totoo yun mga tol. Huwag na natin siya ibababad. Siguro pag nahapyawan natin, punasan natin agad, linisin mo, tuyuin mo para hindi siya masira agad. Kasi talagang yung epekto siguro ng goma sa gasolina, yun, namamaga siya, kaya hindi gaanong tatagal. Hapyawan natin, tapos punasan na lang natin yung gilid na yun. Ito dito yung mga gasolina mamaya. Ayan. Tapos bandawan na natin konti mga tol. Mabandaw rin natin tong gas. Wala na problem. Lagay na natin dito. Ayan, okay na mga tol, linis na ulit. Linis na niya. Mabilis na mga tol. Mabilis na ulit. Parang bagong-bago na ulit. Siguro lilihaan lang natin itong part na to dito sa ilalim. Ayan sa loob niya. Kasi medyo makinis na siya eh. Tapos ito yung mga pin, 3 pin yung mga tol, partner yan. Itong huwag niyong wawala, ingatan nyo sa lahat to. Ito
pala mga tol yung sa ano niya, torque drive niya. Sa ano na natin siya, lilinisin natin itong labas niya, itong sa bandang loob niya, papayawan natin konti, tapos punasan lang agad para hindi maapektuhan itong mga oil seal niya kabilaan. Nahin natin yung labas. Tapos tutuyuin na natin. Kung may blower kayo, yan, yung iba kasi binubugaan to sa mga shop ng compressor nila, kaya tuyo agad. Once okay na, ayan, malinis na siya, tuyo na yung sa o-ring nya, goods na yan. Ingatan nyo lang, hapyaw lang yung punas niya, baka mapuwersa nyo. O-ring. Ito naman yung isang part ng torque drive nya. Ayan mga tol, paglalagay natin para maalis yung grasa. Malinis na, okay na to. Gagkrasahan na natin to. Okay mga tol, bali tapos na tayo maglinis ng panggilid natin. Yung mga parts nya lahat malilinis na. Ito yung sa touch lining natin, ayan yung mga slider piece, spring, saka yung pin nya sa may torque drive, ayan, malinis na rin lahat. Ayan, clutch spring nya, bell, ayan, ito yung sa ano. Bali next natin, gagrasahan na natin itong sa torque drive nya, tapos kabit na natin, buuin natin tooling housing ng ano, clutch. Okay, let's go. Ito bali mga tol, babalik na natin itong ano, o-ring. Yung isa sa ibabaw, kaya hindi kayo malilito. Ayan. Lagyan din natin ng grasa yung loob niya dito para smooth na smooth yung ano. Gamit tayo ng top 1 na item. Ito pala yung tatlong pin yung mga tol, huwag niyong kakalimutan yan. Ayan, tatlo yan, partner sila. Ayan, taga dalawang ganyan. Ayan. Ayan, labasan natin konti yung mga ano, lagayan ng pin. Pwede na tayo maglagay ng grasa din. Lagyan natin yung bawat kanal niya. Kailangan talaga may grasa to mga tol, kasi ito yung ano, moving parts to eh, naiikot talaga yan. Ayan mga tol, bali yung i-apply natin ng grasa, isakto natin sa ano,
yung makukuberan yung ano niya. Kaya na rin tumansya mga tol, pero yung ganyang karami okay na sa akin yan. Depende naman sa ano, preference niyo kung gaano karami lalagay niyo. Pero yung tama lang kasi pwedeng lumabas siya sa ano, kumalat. Kasi balik na natin yung ano niya, sa club niya. Ito yung mga tol. Yun lang, ipupus na natin sa dandan pa baba. Makikita nyo, sagad na yung mga tol. Goods na. Ito, bali lagyan na natin siguro konti ng ano, manipis na high temp na grease. Para mas smooth yung buka ng clutch lining niya pag gumaganong ganon. Okay. Konting-konti lang. Sa inyo mga tol, kanya-kanya tayong preference. Kung ayaw nyo gayahin itong ginagawa ko, okay lang din naman. Bali, ito kasi ginagawa ko rin sa Mio ko to. In-apply ko lang din dito sa ano, ADV. Ay, manipis lang naman. Huwag nyo palang kakalimutan yung mga clutch damper natin. Ito, yung mga tatlong goma na yan. Ayan. Dito yan nakakabit. Ayan. Makikita nyo smooth na yung ano, galaw ng mga ano. Ayan. Smooth na lahat. Ito talagang kailangan mahigpit siya kasi dyan bumabangga yung ano niya, bumabalik. Hindi naman masyadong bubukan ng malakas to, sakto lang, bukang konti lang, gumagano-gano lang siya, naglalaro lang. Kaya konting lubricate lang, okay na yan. Pero depende sa inyo kung gusto nyo lagyan, kasi sa factory ata wala naman talagang nilalagay na grasang ganon. Mas prefer ko lang na ganon para hindi siya naninikit. May time kasi na naninikit yan, yun yung nagkakos ng vibrate. Ayan, kabit na rin natin yung spring. Mga tol, medyo lalagyan na natin konting pwersa. Malambot lang yung mga clutch spring ng stock mga tol. Pag nagtigas tayo yan, medyo mas mahirap na siya ikabit. Gagamit na tayo din ng ano, pliers natin na pang clutch talaga. Make sure lang na ano, nakakawit talaga yung mga spring nyo para iwas aberya. Mahirap yan pagka ano, kumalas. Ang orientation nito, yung bilog niya nasa ano, sa harayan. Siya mismo nakapatong sa clutch lining natin. Konting pokpok lang para lumapat. Sear clip natin. Ito mga tol, ingatan nyo lang tumalsik ito. Ayan, mabilis naman siya ibalik. Kung paano niya tinanggal, ganun nyo rin siya nababalik. Right. Okay na mga tol. Ay mga tol, after natin lagyan ng grasa yung torque drive, ay balik na natin tong housing ng ano. Ganun lang uli kung paano natin binaklas. Ito bali sa labas to, may tatak na to, yung curve niya sa loob. Wala pa kasi akong ano, pang hold sa dito, kaya tansya-tansya nga nahigpit muna tayo rito. Okay na yung mga tol. Sa backplate natin mga tol, ayan, babalik lang natin itong slider piece nya. Ayan, meron siyang patusok, ibig sabihin na yan, dito yung patusok nya, ganyan lang din guide nya, patusok kasi pag baligtad nya, ayan,
square siya, hindi siya aayon, kaya dapat sa may part na yan patusok. Yan, may KZ pattern na ADB siguro yan, pasok natin yan. Palatandaan na goods pa yung slider piece natin pagka mahigpit pa siya. Ayan, wala pang kalog, goods yan mga tol. Ayan, KZ, tapat natin yan. Ayan mga tol, goods pa, hapit na hapit pa. Ayan, okay, goods. Ito pala mga tol, ilalagay na natin yung bagong bola natin. Ayan, stock, itong binili natin JBT na 17 grams. Ayan, pang PCX ADB 160, yan, click 160. Ang pagkakaalam ko pare-parehas lang yan. Nagbaba tayo ng grams ngayon, bali i-reviewin din natin yan kung mas okay siya compare sa 19 grams na stock, tapos medyo loaded na sa ano, bumigat yung motor natin. Medyo ano kasi nabibitin talaga ako sa akyatan kahit gamitan itong ADB. Ayan, kahit malakas siya umatak, bitin pa rin. Ayan, kabit na natin to. May proper orientation din pala itong paglagay ng bola mga tol. Pakita ko sa inyo. Ayan, kunin natin yung stock. Compare natin yung lapad siguro para malaman natin kung anong pinagkaiba. Ayan, same na same lang siya ng lapad. O compare nyo, parang mas makala nyo mas mataba kasi itong gilid niya may mga ano yung stock. Ayan, may mga bandang tapyas siya. Ito kasi buo siya. Pero same lang siya. 17 grams JBT. Lagay na natin. Ang ito pala, yung proper orientation niya, kung sa stock, ayan, makikita nyo kasi stock, meron yung takip yung side, isang side niya, sa kabila wala. Pag nakaharap ang pulley, ilalagay nyo ganyan. Ayan, dito siya sa may ano, bandang kaliwa ito, itong may takip na ganyan. Ayan, makita nyo. Ayan, lahat kumbaga. Bali, lagay natin itong ano, itong ano natin, ito kasi ngayon, itong JBT wala siyang takip sa kabila. Bali, kahit saan na siguro to. Ayan ang pagkakaiba niya, pare-parehas siya. Wala siyang ano, guide. Lagay na natin siyang diretso. Ayan mga tol. Tapos lagay na natin ito ano, yung backplate niya. Ito pala mga tol, makikita nyo, ito yung sinasabi ko ng TDC, kumbaga yung timing mark nya. Ayan, makikita nyo, ito yung tuldok. Ayan, pasensya na, madumi na yung kamay natin, naglinis tayo. Ayan, yan mismo yung tuldok ng timing mark nya. Kuha na lang tayo ng pentel pen. Ayan, tandaan na lang natin. Ito siya, diba? Guhitan na lang natin. Tol, kuha na kayo ng pentel pen nyo, tandaan nyo yung ano, timing mark. Ayan, para siguro malesen yung band-rate, ayan, mas okay yung takbo nya. Kabit na rin natin to. Alright mga tol, kung mapapansin nyo, malinis na yung ano, panggilid natin. Okay na siya, napunasan ko na rin. Bali, ikakabit na natin yung mga ano, parts na para matesting na rin natin mamaya kung anong pinagbago ng naka 17 grams na bola compare sa stock. Ayan, bali okay na siya, good na. Kabit na natin yung mga parts. Bali mga tol, laglagay tayo ng timing mark sa pulley natin. Ilagay ano, ito top dead center muna natin to para mas ma-timing natin siya, ma-set natin siya sa timing talaga. Hanapin natin yung top dead center muna. May part talaga na matigas yan, tapos yun na yung top dead center nya.
Yun. Ayun na mga tol. Ito na yung top dead center niya. Maramdaman nyo may part na matigas siya, tapos sunod babagsak siya ng parang malambot na. Tapos ayan, malambot na siya. May play na siya na ganun. Yan na. Diyan na natin kukunin yung top dead center. Okay. Pag ako pala naglalagay mga tol ng dito, bale nilalagyan ko muna siya ng konting grasa. Manipis na manipis lang para smooth yung niya. Kung kalawangin man, hindi tayo mahirapan tanggalin. Kasi may part na kinakalawang talaga rito, naninikit. Marami na nangyari yan, marami ng issue yung ganon. Ayan, mas mahirap na pagka ganon nangyari. Ayan. Lagyan natin siya ng manipis na manipis lang. Pakyawan na rin natin ng konti. Tapos ito rin mga tol, nilalagyan ko rin to. Itong bushing nya. Manipis na manipis lang din. Lagyan natin. Ayan, okay na yung mga tol, manipis lang. Ayan, ang proper orientation pala nito, ito makikita nyo, meron siyang parang thread. Yun yung nasa labas. Sa kabila kasi wala siya. Ayan, papasok natin sa dito sa huli natin. Ayan mga tol. Ayan, nasa labas yung niya. Parang thread nya. Yun yung mismong palatandaan natin. Tapos tapat na natin, nandito yung timing mark nya, yung tool lock. I-ayon din natin tong itong ginuhit natin na Ayan, ito yung tool lock. Papunta siya pataas. Doon din natin siya lalagay. Ito yung mga tol. Ito yung tool lock nya, yung timing mark nya. Ano din yung marking natin. Ito pala mga tol, padaanan lang natin tong lining nya ng konting liha para gumaspang lang siya. Mawala yung part na madudulas. Ganun din gagawin natin sa bell mga tol. Ito, liyahin din natin yung part na to para mawala yung yung dulas niya, kumapit siya na maayos. Ayun, pag wala na yung madulas na, okay na yun. Punasan ulit. Ito pa lang sa belt niya. Kaninang bago natin alisin, nababasa natin yung Honda. Doon siya nakaharap sa sa side na yan. Yan yung tamang kabit niya. Pigayin nyo lang tong torque drive, tas pasok na. Tapos ito pala, makikita nyo itong dalawang butas na to, itatapat natin to kahit saan dyan sa timing mark nyo para naka-timing siya. Kung ito yung butas nya, pag ganito yung timing, ito mo siya itatapat pag ganan. Alright. Okay, tapat na siya. Alright mga tol, kakabit na natin tong washer nya. Unahin natin dito. Laging pipigain to bago nyo baka mahigpitan niya siya nang hindi pa lapat na mahirap. Tas yung nut nya, ganun din sa bell. Sa bell nut, papasok na rin natin siya, itong bell nya. Ayan, tas sunod yung washer nya. Sa labas tong may mark, sa loob tong wala. Ayan. Tas nilagyan ko rin ng mark to para doon din natin papasok. Tapos higpitan natin konti lang. Ang lalagay nating sukat nito, itong mga tol, itong hitamang higpit nito, 59 Newton meters. Ayan, tapos dito sa bell nut nya, 49, 59, tapos 49 Newton meter. 59 muna tayo rito. Ayan mga tol, kakalsan nyo lang itong white tool nyo, tapos gamitan na natin na dahan-dahan lang.
Ayan, pag tumunog na yan, okay na yung 59 na yan. Sakto na higpit niya. Okay. 49 Newton meter. Ayan. 49 Newton meter. Okay na yung mga tol. 9,550 kilometers yung tinakbo niya. Ayan yung first linis natin sa panggilid natin. Tapos palit tayo ng bola. Okay, start natin. Isang tip mga tol, kuha kayo ng tingting para di kayo magkamali ng pasok sa mga tornilyo. Kung nakalimutan nyo, ayan, sample lang ko lang kayo. Susukin natin to, kunin natin hangganan ng butas niya. Ayan, makikita nyo hanggang dito. Ayan, ayan, malabo. Ayan, tapos tatapat nyo yung tornilyo. Yan, mahaba pa siya, ayan, may ilawan siya, tama lang yan. Ayan, pasok natin ngayon dito. Itong mahaba sa gitna to. Then itong isa, kamay na lang natin. Isiset pala natin to 8 Newton meter, yung mga 8 mm na bolts. Puro 8 lang siya. Ayan, kung makikita nyo, naka 8 Newton meter na siya. Okay na yan. Ang pagigpit natin, unahin natin tong gitna para lumapat sa lahat. Ayan, 8 Newton meter, okay na yan. Alternate lang mga tol. Okay. Okay. Tutunog naman siya once na-reach na yung sinet nating torque. Okay. 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 Eight Newton meter. Next natin to, shot muna natin. Tapos makikita, i-clip natin yung rito. Clip lang siya. Ayan. Masakit na, okay na. Ayan, install na natin. Seven Newton meter lang lagay natin dyan kasi plastic yung kinakapitan niya. 7 Newton meters sa plastic. Okay. Okay na yung mga tol. Alright, bari yun mga tol. Nakita nyo kung paano maglinis ng panggilid ng ADV 160. Ayan. Hindi ako totally mekaniko. Ayan, medyo natutulong din ako sa YouTube. Tapos nung nagkaroon ako ng Mio nun, halos 5 years din ako nagkakalikot ng motor ko nun, sarili. Tapos ngayon, ADV 160, halos parehas lang naman yung konti lang pinagkaiba. Ayan, bali, ibigyan ko lang kayo ng feedback sa binago kong fly ball, grams ng bola ngayon ng ADV ko. Nagbaba ako ng 2 grams. Makikita nyo yun, 17 grams na nakabit dito, dating 19 grams stock. Para ma-observe ko rin siya kung pwede siya sa pangakyatan, ganyan, hindi siya nabibitin. Bali mga tol, maraming salamat sa panonood and ride safe lagi sa inyo.